na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Glenda, tambalanista since 2010. Masaya ako sa paglipat ninyo ng oras kasi live ko na kayong napapanood. Nakakaantok kasi pag kakain ng tanghalian kaya buti na lang at ngayong hapon na ang time slot nyo. Gising na gising tuloy ang diwa ko. Sumulat po ako para humingi na sa inyo ng payo. Wala po kasi ako mapagsabihan ng mabigat na problemang dinadala ko. Tambalan isa akong virtual assistant. Kahit online ang trabaho, nakatira ako sa boss ko. Single pa ako pero ako ang breadwinner ng pamilya. Buwan-buwan akong nagpapadala ng sustento sa kanila sa probinsya. Aaminin ko na at wala nang paligoy-ligoy pa. I am sexually active. Kapag off ko sa work, kung saan-saan ako nakakarating. Kung sino-sino din ang nakakakeme ko. Wala nang tanong-tanong. Go lang ng go. Dahil sa gawain kong ito, hindi na ako nagtaka nang malaman kong HIV positive ako last year. Dahil iba-iba ang partners ko, hindi ko alam kung kanino ko nakuha. Ang alam ko lang, hindi pa ako natakot ng ganito sa buong buhay ko. Pakiramdam ko bilang na ang araw ko sa mundo. Nanlumo ako. Natakot. Hindi na ako lumalabas kapag day off ko. Nawala na din ako ng gana sa lahat ng bagay. At pakiramdam ko, tinatamad na akong mabuhay. Sa ngayon, regular na nagpapadala ang health center ng gamot sa akin. Ayoko na kasing pumunta doon dahil natatakot ako at nahihiyang makita na kumukuha ng gamot para sa HIV. Siguradong iisipin ng mga tao, napakadumi ko. Baka pandirihan ako. Tambalan, kailangan ko bang sabihin sa boss ko na HIV positive ako? Natatakot ako kasi na baka hindi niya matanggap. Baka paalisin na niya ako sa trabaho. Hindi naman ako pwedeng mawala ng trabaho dahil sa akin lang umaasa ang pamilya ko. Kailangan ko din po bang sabihin sa pamilya ko na may sakit ako? Natatakot po ako na baka itakwil nila ako. Nicole and Chris, punong-puno ng takot ang puso ko. Yung isip ko, gulong-gulo. Sana po ay matulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong payo. Ang inyong tambalanista, Glenda. Hello, Glenda! Ayan. Gets namin yung nararamdaman mong overthinking. Gets namin yung nararamdaman mong takot. Ganyan. Pero, naniniwala ako that knowledge is power. So, kung mas may kaalaman ka tungkol sa sakit na yan, mas may control ka sa mga maiisip mong mga dapat mong gawin. Palagay ko lang feeling ko lang para mas
mas maintindihan mo yung pinagdadaanan mo at pagdadaanan mo pa. 'Di ba merong mga tinatawag na debriefing? 'Di ba may mga ganon? Parang for example, meron akong isang kaibigan na ang kanilang anak ay special. So may tinatawag, hindi ko sure kung ano yung saktong term kung debriefing ba o briefing on tawag, basta parang ganon, or lasing kasi na naman ako nung mga panahon na yun dapat talaga hindi ako kinakausap na lasing ako. Ikaw naman, alam mong lasing ka, punta ka ng punta. Ito naman kaibigan ko, kung kailan ako lasing, saka naman sa akin sinishare. Alam niyo, sinishare ko sa radyo. So in other words, partner, parang ang briefing or debriefing ay hindi lang para doon sa mismong mga yung special children or children with special needs, pati rin sa mga magulang. Kasi para maintindihan nila na ito yung mga pagdadaanan, ito yung mga mangyayari, ito yung mga magiging mga problema, ganyan. Para maging handa sila. Kumbaga magkaroon na ng expectation, parang ma-anticipate ganon nila yung mangyayari in the process. Kasi may mga taong nagpakadalubhasa sa ganyan. Correct. So, dito naman sa HIV, hindi ko sinasabing talamak dahil hindi ko alam ang data, pero hindi ito first time. At dahil hindi ito first time, meron niyang mga grupo. Meron niyang mga mag-a-advise ng tama kung ano ba. Kasi yung mga tanong mo, hindi namin masasagot kasi masasagot lang namin sa level ng kaalaman namin. Pero kasi kapag nakausap mo, merong ganyan. Ano ba yung experience niya? Sinabi niya ba sa boss niya? Diba, ang alam ko lang, natatransfer lang siya sexually. So kung kasama mo siya sa opisina, it shouldn't be a problem. Pero hindi ko alam kasi ang dun sa kakilala ko na meron, kailangan extra din yung careful nila sa katawan nila. In fact, meron akong kakilala na meron na shinare niya talaga to sa akin, na sabi niya sa akin, pwede ko i-share sa radio, na mas napabuti pa nga 'di ba? Minsan ang hirap talaga isipin na yung problema makakabuti. Pero sa kanya, sinabi niya sa akin eventually, alam mo ba, simula na nagka-HIV ako, mas lalo kong kuminis, gumanda ako, ganyan. Tapos nakita ko naman, hindi naman ako para sa parang hindi ko naman para sabihin, parang hindi naman girl, 'di ba? Pero siya, parang nag-glow up talaga siya. Kasi bakit? Kasi mas inalagaan niya yung sarili niya. Bawal kasi siya magkasakit Hindi ko masyadong inalam kung ano yung ano. Pero yun lang yung explanation niya sa akin, na bawal kasi akong tamaan ng kahit anong klase ng sakit. At dahil bawal akong tamaan, maski kahit anong maliit na sakit, sabi niya, wala akong ibang ginawa kundi palakasin yung resistensya ko at pagandahin yung katawan ko. So ngayon, basta laging healthy, sobrang healthy nung living niya. Lahat ng mga pwedeng magpaganda sa balat niya, magpaganda sa lahat ng laman loob niya, mga ganyan, ginagawa niya at inaalam niya. Tapos yun nga, parang healthier siya than before. Pero may HIV siya, ha? But that's the experience of a friend. So mas madami kang experience na malalaman mula sa ibang tao. Kaya sinabi ko, knowledge is power. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng takot kasi nga hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero kapag medyo may kaalaman tayo, hindi ba't nakakalma tayo? Ganun pala yun. Correct. Ito pala yung gagawin. Agree. Ganito pala yun. Hindi naman pala dapat ganun. Ganito pala. Ganun. So, yan. sa halip na magtago-tago-tago, mas magandang, hindi ko naman sinabing mag-out, diba? Wag na yung literal umintindi ng mga bagay minsan. Diba? Pero mas naiintindi nila. Tsaka alam mo, minsan, nahihiya tayo, kunyari, OB, nahihiya tayo na parang bakit ka kailangang bumukang kang dun sa OB, 'di ba? Pero hindi ba't pang 62 ka na niya nakita today, ngayong oras pa lang na hindi ito. Hindi siya magugulat sa makikita niya. Correct. Yung eme mo, nakita niya pang 62 ka na ngayong oras na ito. Normal na yan sa kanya. So ganun din sa mga health care center or yung mga ganyan. Hindi na feeling ko lang wala nang judgment, alam na nila yan. For all for all you know, they're really there to help. Kaya nga sila nagpakadalubhasa diyan, kaya nga diyan sila nagtatrabaho, 'di ba? Kasi ang gusto nila makatulong. So wag kang magtatago sa kanila. Mas magandang meron kang kaalaman. Agree ako doon, diba? Sa lahat ng mga sinabi ni Cole, tama 'yon. 'Di ba? Nakuha ko lang lahat yan, lasing pa ako noon, partner. Paano nag-gets mo naman? Paano pag hindi pa ako lasing? Feeling ko may mas magigets pa ako. Charot. Mas maganda pa yung masasabi mo kung hindi ka makikipag-usap ng may tama Ito na lang yung tinan mo. For example, yung mga taong malaki na ang pinagdaanan. Yung mga taong ito, ibahin natin ng konti ang usapan. Yung mga taong nangutang ng marami tapos panabayaran nilang lahat. 'Di ba? Sa kanila kukuha ng lesson
nasa kanila yung model sa madaling salita, yung template kung paano na-resolve yung issue ng pagkakabaon sa utang. So in this case, in Ikaw your case, din. ganun din. 'Di ba? Kailangan mong kumausap ng mga taong pwede kang maintindihan. Yes. Kailangan mo makausap ng mga taong ganyan din ang pinagdaanan pero nalagpasan ang ganyang klase ng Correct. sitwasyon. Kasi yung mga ganyang klase ng tao, 'di ba, dumaan sa ganyan. So magkakaintindihan kayo ng nararamdaman, Yes. same wavelength, same emotions, same mindset. Correct. Same solution, same goal. Kami hindi hindi tayo same eh. Correct. Wala kaming maiambag na proper. Totoo yun. Oy, umamin. Araw-araw naman namin inaamin na Di Wala, kami sure mamarulang talaga kami everyday. Na hindi namin sure kung may ambag talaga kami sa lipunan. Ganun. Kung baga halimbawa sa isang conference, sa isang forum for example, hindi ba't a-attend tayo pag nalaman natin ang forum na ito ay tungkol sa paggawa ng video content. Yan. Ang kukunin nating speaker, syempre yung subject matter expert. Correct. Yung mga taong may pinagdaanan sa paggawa ng video yung content. milyona na ang views lagi, Yes. milyona ng content. Hindi ka kukuha ng speaker na bago pa lang nag-uumpisa Correct. kasi wala siyang masishare. Tama. So in your case, kukuha ka ng maraming information, ng experience, ng wisdom sa taong may pinagdaanan na na-resolve na-resolve yung issue at meron yan. Meron. For sure. Oo, yun nga lagi ko nang sinasabi pero hindi ka unique girl. Sorry, hindi parang ang pangit lang yung pakinggan pero hindi unique yung experience. Hindi lang ikaw yung may ganyan. Totoo. Marami na tayong kwento na narinig sa mahiwagang Burnay din na nag-share ng ganyang klase ng kwento pero na-survive nila. Oo. Diba? So you will also. Yung question mo na sasabihin ko ba ito sa boss mo? Ang tanong, ikaw naman kasi una, kilala mo ba yung boss mo? Matindi ba yung pagkakakilala nyo sa isa't isa? O Diba? kilalang chismosa ba Trustworthy yan? siya? Correct. Tama, di ba? Mapagkakatiwalaan ba siya? Di ba? Kung hindi. Kung ang dahilan mo kung bakit mo kailangang sabihin ito sa boss mo ay para makampante ka at feeling mo hindi naman ito ikakalat ng boss mo, then go for it. Di ba? Carry on. Pero kung alam mong, di ba, yung boss mo ay nuknukan ng chismoso or chismosa, wag mo nang i-share. Tama. Share it with people who will understand you. Correct. Di ba? Who will save you from further pain. Yes. Di ba? And then humiliation and kung ano man. Yes. Kasi pwede ka na, hindi naman fair na i-define tayo sa ating nakaraan, 'di ba? Nakaraan na 'yun eh. And may mga consequences lang talaga yung mga ginagawa natin sa nakaraan. Pero Totoo. pwede ka pang bumawi. At pwede ba, for all yun, hindi ko alam kung may gamot na nga na maayos or hindi natin alam eh. So, Sila alam nila yun. alam Sa mga nila taong yun. dumaan dyan. Or kami, correct. ano tayo? Mamarunong lang kami. Mamarunong lang kami. Ganun. So yun, dun ka talaga pumunta. Sana yun yung naiambag namin today sa'yo. 'Di ba? Na pumunta ka dun sa, wag ka mahiya kasi mas maganda na meron kang kaalaman para mas makontrol mo yung mga emosyon mo or kung ano man yung kailangan mong gawin. At Correct. ano ba yung effect pag may nakilala ka, malalaman mo paano ba yung pamilya, kung paano ba sinabi sa pamilya, 'di ba? Paano Yung mga hinandle ganun, lahat. paano hinandle. Kasi iba-iba ng sitwasyon yan. Merong nagalit, merong tinanggap, ganun. At least matututo ka. Ganun. Totoo yun. Good luck sa iyo Glenda. It's not the end of the world. Another advice na pwede naming ibigay sa iyo. Kunin mo yung lesson niyan. Hindi namin makukuha, hindi namin alam kung ano, pero ikaw kasi makaka-discover niyan. Feeling ko nalaman niya na yung isa. In the process. May isa na siyang nalaman which is hindi na siya kumikeme pag day off niya. Hindi na siya hindi mapakali. Feeling ko lang, 'di ba? Pero hindi na siya sexually active, sabi ganon, niya. Diba? sabi niya. That's good. Pero kung ano man yung mga lesson na makukuha mo diyan, panghawakan mo 'yan. At dapat balik ka dun Dapat may makukuha kang lesson sa problemang pinagdadaanan correct mo ngayon. ka. Balik ka dun sa una, wag ka nang talagang umano ha. Kasi syempre kakalat pa yun Hindi mo nakuha yung lesson. Magaling na ako, Gina ulit. Okay na pala 'di ba? Hindi ganoon ha. Dapat makuha talaga yung lesson mula dito. Totoo. So sana Glenda magkaroon ka ng ang prayer namin para sa magkaroon ka ng maraming lakas ng loob para lunukin at lumapit dun sa mga taong mas eksperto tungkol dito sa subject matter na ito para matulungan ka. Yes. 'Di ba? Ganun 'yon. Para mahalaga dito alam mo kung paano ka mag-move forward in the future. Ayan. Keep on praying. Napaka-importante ng prayer. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon,
In your case kasi nag-overthink ka eh. Baka, di ba, kulang ka sa dasal. Magdasal ka pa. Di ba, that God will give you peace. Dasal lang talaga eh. Alam mo, minsan dinidisregard natin yung factor na yan, pero napakalaki. Kanina, partner, pumunta ako sa Mayat de la Rosa. Kasama ko si Diego Bandido. Ayan. So, shout out sa mga kabisya natin dyan sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry sa Santa Cruz. Tapos out of nowhere, sinabi lang din ni Madam Mayat na alam mo, dasal lang talaga lahat. Wow, lahat correct, dasal. correct. 'Di ba? So, wag mo kakalimutan na Glenda yung aspeto na 'yan, 'di ba? Yung pagdarasal. Yung yung simpleng 'di ba, humingi ka ng tawad, 'di ba, humingi ka ng guidance and protection sa lahat ng nanggagawin mo or yung decision making mo. Alam mo yung one little prayer can move mountains. Yes, it can move mountains. Correct. It can change your life significantly. Maaring sa isang igla parang naglahong lahat ng problema ko. Kasi dinasal mo na. 'Di ba nga kapag ka nagdasal ka, tina-turn over mo sa kanya. So pag tinurn over mo sa kanya, siya na yung bahala, dapat kumalma ka doon. Okay, binigay ko na doon sa mas makapangyarihan. Dapat kalma na ako. Correct. Yung ganon. So this is also the perfect time bukod sa alamin mo yung tungkol diyan sa sakit na yan at sino-sino ba yung mga dapat mong lapitan. Maganda ding maging aktibo ka din sa mga bagay, mga pagkakataon, pwedeng lugar, church or whatever, grupo, 'di ba, na magtuturo sa iyo na mas magdasal pa. Yes. Ganun. Alam mo, feeling ko agree yung mga Grab driver na nakatutok sa atin dahil dyan eh. Oo. Magdamag pa naman daw nakikinig sa atin si Kuya Dan Ace Marasigan, isang Grab driver na nakaantabay lagi sa mga programa ng Love Radio. Thank you, Kuya Dan Ace Marasigan. Ingat ka, Kuya Dan, ha? Oo. Ito pa, kaibigan nating taxi driver. Nakatutok lagi sa Love Radio. Sino? Si Kuya Ariston Razo ng Rio Gym Taxi. Nakatutok din daw. Ay, thank you. Thank you. Maraming salamat. Salamat po sa mga tsuper na nakatutok sa atin ngayong oras na ito. At again, to Glenda, isang pagpapaalala sa iyo na minsan dumadaan talaga tayo sa mga ganyang klase mga pagsubok para matuto tayo, 'di ba? Dadating din naman ang iyong victory, 'di ba? Sabi nga, hindi dumadating ang Easter Sunday nang hindi dumadaan sa Good Friday. So, ngayon nandiyan ka sa eksenang Good Friday pero dadating din yung yung victory mo. At wag kang mag-alala, may mga taong papadala yung Diyos para tulungan ka. So, yun yung i-prayer mo, 'di ba? Na sana, Lord, idalhin mo naman ako sa tamang health center na mukhang hindi judger, 'di ba? Ganon. O kaya sana dali mo naman ako sa grupo na talaga maiintindihan ko, tapos itong grupo do mahilig din sa bisikleta tulad ko, 'di ba? Yung mga ganon, nadagdagan pa tuloy yung kaibigan mo, 'di ba? Yung tipong pag day off ko hindi kemehan ang iniisip kundi ganito na mas makakabuti sa iyo, idasal mo 'yon, 'di ba? Alam mo, may tinuturo sa atin lahat 'yan. Diba? So yung sinasabi natin, pigain mo, kailangan mo makuha yung lesson kung bakit mo pinagdadaanan yan. Tama. Is it all about taking care of your body, your health? Correct. Diba? Or is it about praying? Or meron diba? pa ba? O alin pa ba ito? 'Di ba? Hindi na para kami pa, ikaw na 'yan, 'di ba? Kayang-kaya mo na, Glenda. Pero for sure ma-resolve mo yan. Correct. Maganda nga pag-isipan mo 'yan. Shoutout din natin partner si April. Yes. Yung tambalanisa natin na nandito. Hi April. No, very recent lang, no? Nagpadala siya ng kanyang kwento din sa Mahiwagang Burnay at kasalukuyan nandito siya ngayon. Correct. Nakita namin in person at finally. Hindi siya nagpaalam sa boss niya, so hindi tayo sure kung i-focus natin siya ngayon, pero finocus na siya, so i-focus na natin siya. So recently nagkwento siya sa Mahiwagang Burnay. Ito yung tambalanisa natin na nawala ng bracelet, na ang sama-sama ng loob niya, pinaghirapan niya, pinag-isipan niya kung bibilhin niya, 'di ba? Pero nawala. 'Di ba? Pero ito yung sinasabi natin, God sending help. Sinulat niya yung kwento sa Mahiwagang Burnay, wala namang intensyon na may maawa sa kanya at bigyan siya ng bracelet. Kaya lang nung narinig ni Mayet de la Rosa yung kwento, naantig din si Mayet de la Rosa, Fine Jewelry. Iba talaga si Miss Mayet de la Correct. Rosa. Kaya pumunta siya dito kasi ibibigay na natin yung bracelet galing kay Madam Mayet. Di ba? Napakaswerte so laging naman. Correct, laging may ganon. Laging may akala natin ito na yung katapusan. To Glenda, 'di ba? Lagi nating may feeling na parang ang na nasa lusak, nasa ibaba, pero kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Meron at merong ipapadala si Lord na good news lagi para ipaalala sa'yo na it's not the end of it. Tama? Tama. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by Yan. Diba yung
Si April, yan yung parang ang lungkot-lungkot niya, lugmok na lugmok siya kasi 'di ba pinag-isipan niya ng matagal na panahon, 'di ba? Yung tungkol sa pagbili ng bracelet tapos na lost, 'di ba? Tapos kwento niya lang yung damdamin niyang yun without any intention na sana, although yung rason kung ba't siya bumili ng gold kaya-endorse ko kay Madam Mayet de la Rosa, 'di ba? 'Di ba? Yung impluwensya, as an influencer, tama pala talaga yung nakalagay sa ano ko, influencer. As an influencer, 'di ba? Sabi ko nga dito kay April na off-air sabi ko kung meron akong pinagsisihan sa life ko, yun yung mas marami akong nabiling bag at damit versus alahas. Kasi kung sa alahas ko pala nilagay, mas may value, 'di ba? So anyways, ang kagandahan, meron siyang panibagong bracelet. Apakaswerte naman ni April. Yay! Para sa iyo to, hindi po galing sa amin. Kami ni partner ay tulay lamang, 'di ba? Kasi ang lagi naman namin prayer ni Chuper, ni partner, ay lagi kaming maging instruments, 'di ba? So hindi naman to sa akin galing to kay Madam Mayet de la Rosa. So it's for you. Yay! And now we are awarding the gold bracelet to April. Tan. Should all acquaintance be an old lang sign. And the old lang sign. Pero yung bulaklak ang galing na yan, may hindi yan para sa'yo. Likod. May paprops na bulaklak. Oo nga parang biglang, hindi, yan. Ito ay para sa misis mo na nakatutok sa atin, yan. Noon daw pagka lunchtime may nakatutok sa Showtime, ngayon sa Love Radio na. Ayan, so ano pangalan ni misis? Raquel, ayan. Hi, Raquel! Nandito si April. Batiin mo na rin yung workmates mo, di ba? Saan ka nag-work? Sa, Happy Grimalkin po. Ano daw? Happy Grimalkin? Yes po. Anong industry yun? Mga bicycle. Hello sa inyo. Ayan. Matagal niya na daw gustong dumalaw dito. Hindi siya mukhang 40, no? Mukha siyang 20. Oo. Baka sakala ibigay sa atin yung bracelet kapag binola natin. Charot. Kahit isang kagat lang ng gold dyan. Di ba? Oo. Ganun. Thank you sa iyo, April, ha? Yan. Dahil may pasalubong din si April sa atin, syempre. Oo nga, meron din siya sa ating alay. Salamat. Maraming salamat Edible sa silver. Edible roses. Charot. Kanino ba to? Ang ganda ng bulaklak. Oo nga. Ayan. Ganun. Yan. And thank you, Mayet de la Rosa Fine Jewelry, para dito. You're so generous. Suot mo nga. Maraming salamat. Suot mo nga. Baka mamaya walang laman yan. Oo sige nga. Baka mamaya t-shirt pala. Baka mamaya t-shirt pala, di ba? Baka yung kutsara yan, gold-plated lang. correct. Kutsara pala. Wow! Ganda. 18K. Sana. Sanla mo na mamaya. Yan. Pwede mo sanla sa amin. Ganda, kung 550 na lang, charot. Diba? Ang ganda naman, bagay. And yung design niya, unisex, ha? Yes. Ganun. Thank you, Mayet de la Rosa. Pwede pang babae, pwede pang lalaki. Ang ganda naman. Diba? Sana all may paginto. Sana all. Ganon. So may mga ganyang palambing si Lord. May mga pagsubok na dadating. Tapos biglang, boom! Lalambingin kita. Diba? Meron di kita pinababayaan. Meron kang Totoo. Kailangan lang siguro talaga natin pagdaanan yung ganyang klase ng problema. Mahirap maintindihan minsan bakit mo pinagdadaanan. Pero yun talaga yun may tinuturo sa atin yan. Yes. And kailangan mong makuha yun. Pag hindi mo nakuha yun, tendency is, it will happen again in time. Diba? Yung halimbawa, baon na baon tayo sa utang. Bakit ko pinagdadaanan? Dami kong na-stress na ako, ang dami kong utang. Hindi mo nakukuha yung lesson, 'di ba? Kaya parang forever kang may utang. Oo. Diba? So, ganun siya. Kailangan mong pigain yung lesson na makukuha mo sa kung ano man ang problemang pinagdadaanan mo ngayon. Kasi talagang akala mo lang wala, pero meron. 'Di ba? Everything happens for a reason. Hindi ibibigay sa iyo yan ng walang dahilan. Nang wala kang lesson na makukuha. Correct. Hindi intention ni Lord na pahirapan kita dahil hindi ka mabait. Dahil pasaway ka, pahihirapan kita. Hindi ganon. May tinuturo lahat sa atin yan. And yung pag nakuha mo yung lesson, sabihin mo, di ba kagaya ng kwento ni Nicole kanina, kaibigan niya nagkaroon din ng sakit. HIV. Mas maganda. Alam mo, isipin mo yun. Nakuha niya yung anong tawag dito? Yung lesson. Oo, correct. Niya. Isipin mo yun, partner. Sa lahat ng mga HIV, siya talaga yung
Napaganda pa nga eh. 'Di ba? May ganon. Sabi ni Obet Landronio, hello po Miss Nicole Ayala, Miss Glenda, go ka sa Research Institute for Tropical Medicine. Mas carry doon ng alaga doon. Yan ano daw, Research Institute for Tropical Medicine. Ano man to, dagdag kaalaman kung gusto mong i-try. Shoutout sa Regalia Towers with Miss Denden, Joanne, Tina, Sway, and Era. Love you, Nicole and Chris. Thank you. Malaking bagay yan for Glenda. For Glenda. Watching from the Copper City of Toledo City, si Brian Abby Garcia. Ang Starfinder Optical ay nakatutok sa atin sa SM North EDSA, galing kay Cathy Erivere. Salamat. Hello, Dennis Villahermosa. True, sabi ni Amen Al-Adam. True, Miss Nicole, may palambing talaga si Lord. Stay strong lang daw, sabi ni Geraldine Madera. Hindi mawawala yung mapanghusga sa paligid, pero ang unang kakalinga sa'yo ay ang pamilya mo, most especially your parents. So stay strong lang. Yan. Alda Manses, mapagpalang araw po sa ating lahat. Pwede pong pabati sa ating Muslim, Christian brothers and sisters ng Ramadan Karim sa lahat ng watching from Doha, Qatar. Ayan, salamat po. Yamix Egera Pabor, ganda ni Ma'am Nicole. Ang gwapo ni Chuper, walang kupa. Shout out po. Yan ang marunong mag-comment, napapansin tuloy. Ito ibang Glenda naman, hindi yung Glenda na nagsulat sa may Wagang Burnay, kundi si Glenda Canlapan Rogador. Hi, Glenda! Hi, the Rogador family. Hello sa inyo. Good morning. Anong oras ba sa inyo dyan? Nakalimutan ko yung sabi nila. Basta kung ano man ang oras dyan. Good afternoon. Yan. G. Antonio says, hugs po sa lahat na may pinagdadaanan. God is always with you. Kapit lang. Yes. Happy new bracelet daw, April. Sabi ni Roda de Guzman Tulabut, graduation at New Year in one. 10:45 p.m. dito. Gabi na, sabi ni Glenda. Ayos. So, haba na exposure ni April, Hindi ka pa nagpaalam sa mo niyan, boss. Charot. Yarn. Okay. Salamat po. Nag-compliment yung flower sa side mo. Kaya nga eh. 10:45 p.m. Grabe yung napanood mo ba to na nag-flash na naman sa screen ko? Yung nag-counterflow na motorcycle rider. Totoo ba yun? Akala ko edited eh. Pero hirap naman i-edit. Hindi totoo. Nag-counterflow siya talaga. Na suicide? Siguro. Intoxicated daw. Hindi ko, alam mo naman, hindi tayo masyado naniniwala sa bali-balita lang. Kailangan alam mo yung Pero the fact na counterflow, may something. May guilt feeling tuloy yun dun sa taong normal na nagmamaneho lang. Palaisipan tuloy sa kanya yun. Dadalhin niya din yun. Parang nagmamaneho lang naman ako. May bumangga sa akin. Tsaka may mga gano'n na minsan, kahit kasalanan ng pedestrian, kasalanan pa rin ng driver. May gano'n tayong kakaiba sa batas natin eh. Anyways. Yun. Lobat na may namatay na cellphone ko. Namatay na ang cellphone. Congrats, April! Yung ang dami, hindi maubos-ubos yung papuri. Napakaswerte mo, di ba? Ang ganda ng kwento ng bracelet mo, bigla ko siya naalala. Di ba? Ang ganda. Parang, kwento siya ng bracelet eh. Para sa iba, pangkaraniwan lang yun, parang hindi naman big deal yun. Ako nga, nawalan ng cellphone, di ba? Nawalan ng baka nga mas mahal pa eh. Oo. Pero yung storya kasi nung bracelet na yun, mga kabisyo, di ba? Ang ganda eh. Papaano niya pinaghirapan, papaano niya pinangarap yun, tapos biglang nawala. Ganda ng pagkakalahad. Tsaka it's also a learning on the end of those who are selling to become more patient. Na sometimes, hindi lang in terms of bracelet yung mga nasa industriya na nagbebenta. 'Di ba minsan ang iksi ng pasensya sa mga taong ang tagal mag-decide kung bibili o hindi. Hindi nyo din kasi alam yung yung dinaanan bago niya bilhin 'yon.
'Diba? Kasi may ba naman, tagal-tagal naman to. Hindi na makapag-desisyon, 'di ba? Mga ganon, 'di ba? Pero hindi natin alam, ano ba yung kwento talaga? Ba't ang tagal mag-desisyon? Totoo. 'Di ba? Ganon. Father JJ Bautista na galing ng team building. Sabi niya, sana all my bracelet na gold. Yan. Hi, Father JJ. Magandang tanghali sa'yo. Sabi niya, I like the new word you used. Ang taong ito ay hindi judger. Bago yun na. Ang luma na nun! 20 years ko nang ginagamit yung judger. Yan. Oh, tama. Sabi ni George Baladitan, may counseling yan pag may HIV ka. May briefing yan bago ka mag-take ng gamot. Dapat walang palya kasi lifetime yung gamutan. Mga ganon. Dami niyang kakilalang HIV positive. So yun nga, yun yung sinasabi ko na yung experience ni Glenda is not unique. So kung dahil hindi siya unique, in a way, ang kagandahan nito is marami kang pwedeng pagtanungan. Correct. Kasi kaya talaga tayo natatakot kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Diba? Parang pandemic, bakit lahat tayo natakot? Kasi hindi natin alam hanggang kailan lockdown, hanggang kailan ganito, hanggang kailan ganyan, diba? Makakatulong, makakatulong pag may alam ka. Oo, kaya nga knowledge is power. Informed decision, kumbaga. Mas makakapag-decide ka ng tama kasi may kaalaman ka. Yes. So, dapat ganun. Kasi pag nag-overthink ka lang na nag-overthink, malay mo, hindi naman pala, diba? Hindi yung naman problema pala mo, ganun. hindi naman pala. Not referring to Glenda. I mean, tayo na minsan na nag-overthink. Natakot tayo sa isang sitwasyon pero hindi pa naman siya nangyayari. Takot tayo sa, 'di ba, sa paggalaw natin pero wala naman palang dapat ikatakot. Lahat ito ay nangyayari lang sa isip natin. Kasi hindi tayo informed. Hindi tayo aware. 'Di ba? Kaya minsan nakakapag-decide tayo ng mali. Truly. Ang decision mo yan, hindi na ako lalabas, naaaning ako 'Di ba? Baka may sabihin sa akin yung ibang tao. 'Di ba? Nakakahiya. Kung tutuusin, wala naman silang iniisip tungkol sa'yo. May kanya-kanya naman talaga silang buhay. Naaaning ka lang. Kurik. Anna B is watching from Abu Dhabi. Good morning. Nakikinig sa atin via YouTube. Alright. Okay. Salamat na marami sa pagtutok sa amin. This Feel Good Tuesday. Bye, everybody. See you later. See you later. Thank you again, April. Congratulations. And to your wifey, Raquel.